Ayun, good day sa lahat. So, meron na naman tayong isang full face ngayon nire-review syempre para sa inyo. So alam nyo na kung ano yung model nito and syempre kung anong brand to. So isa to sa pinakasikat ng KYT, which is yung KYT TT Quartz Megalodon. So ayan, Megalodon yung kanyang graphics and syempre comes with a clear lens. And syempre kung gusto nyo siyang i-upgrade, pwede nyo bilhan. Marami nang available na color ngayon na visor para dito sa KYT TT Quartz. Sa mga hindi nakaalam, syempre para to sa inyo yung video na to para malaman nyo kung gaano kaganda yung isang KYT. So international helmet brand po si KYT, ginagamit sa MotoGP, Moto2, Moto3 and syempre yung sa MotoGP. And tignan natin kung anong meron dito sa mga hindi nakaalam. So malalaman nyo na kung bakit maraming nagkakagusto sa isang KYT. Pero meron dito na wala siya na dapat include dito kasi nga isa siyang international helmet, no? Pero 5 years ago hanggang ngayon, hindi pa rin to nalalagyan ng isang ganun or yung certification na ganun. Mamaya titignan natin kung ano. Yung tignan nyo muna yung kanyang outlook. Ayan po. Meron po siyang vents dito and syempre sa itaas. And meron pa siyang dalawang vents dito sa medyo sa likod na. Yan. Magkabilaan po yung vents niyan. Kung sa lamig naman yung titignan natin or naghahanap kayo ng medyo malamig-lamig na full face, malamig naman to kasi nga halos siguro 4 yung vents sa dalawa dito, yung butas isa dito at syempre may dalawa dun, so bali 5 yung kanyang air vents dito sa harap, no? And syempre meron din dalawa sa likod. So nakalagay dito, advanced thermoplastic, 2 size shell, removable pad, syempre full vision siya, 380 UV rays, QVC or anti siya, glass shattered, parang ganun. Wearable glass, so pwede mag-eyeglass, ready na din siya, pwede mag-eyeglass. And syempre, yung mga intercom, pwede po siya anti-scratch and when tunnel tested WTT. So na-test po siya sa yung parang may usok na tunnel na tinetest yung kanilang aerodynamic, no? So yun yung pinagdaanan ng isang KYT TT Quartz. So dito naman, ayan, Asian fit, true to size. Syempre, pen lock ready na din. Kung gusto nyo lagyan dito ng tear off, sticker sa labas, and syempre anti-fog sa loob. Napakaganda ng kanyang design. Or sa naghahanap dyan ng blue, ito yung para sa inyo. So dito naman sa likod, ayan, anong nakikita nyo dyan? Wala po siyang certification na ECE. Kung naghahanap po kayo ng certification na helmet, na madaming certification, I mean, kagaya ng ICC, DOT, FMVS, and ECER, wala pong nakalagay dito. Ewan ko kung bakit. Hanggang ngayon nata, wala pa rin nakalagay ng mga sticker sa KYT na ECE and ICC. Yung nakalagay lang as always, nakita ko siguro mga past 5 years ago, nakita ko na hanggang ngayon yung nakalagay lang sa mga KYT na helmet na mga ganito, TT Quartz, TT Revo, or yung pinaka-latest ngayon na 2025. Wala pa rin po siyang ECER and wala po siyang ICC and DOT. Wala. Yung nakalagay lang dito, Certified Product, License Number Q3050 or BPS na certification. So ayan, may nakalagay dito Philippine version. And KYT XL6162, yung weight niya ay nasa 1,450 plus 50 grams. So yun lang yung bigat niya, nasa XL na po to Yung bigat niya ay nasa 1.5 lang kilograms. So napakagaan niya para sa isang full face na helmet. Syempre may air vents dito, labasan ng hangin from air vents sa harap and papunta sa likod. Yung quality naman ng kanyang drawing dito or graphics, napakaganda. Syempre re-review natin yan sa susunod. Medyo na siya,
na video natin, pero i-review natin yan. Pwede natin i-compare dito kung anong advantage nun versus dito. So kasi yung QYT ay kilala na international, so yung hindi ko lang masagot sa inyo siguro kung magtatanong kayo kung bakit hindi po siya, wala po siyang certification na ICC, ECE, and DOT. So, pwede nyo siyang i-research pero original naman si QYT. So, kung nagtatanong naman kayo kung saan sa mga bago dyan, kung nagtatanong kayo kung saan made, yung original na QYT is from Indonesia. Manufactured po siya sa Indonesia, hindi po sa China. And syempre, nakalagay din dito sa kanyang karton na from Indonesia. So, siguro imported from Indonesia na country and dito din-distribute sa I think Caloocan, kung hindi ako nagkakamali kasi may nakalagay yan sa carton. And it comes with a booklet na medyo ganun siya kakapal yung booklet niya. May mga instruction doon kung anong pwede mong gawin dito sa isang helmet na to, kung paano nyo siya linisan, kung ano yung mga parts niya, anong number ng kanyang parts, na kung mayroong masira man, spoiler, mga lens, mga ganun, mga strap, may mga parang number po. Ayan, napakaganda ng kanyang design. Syempre, yung kanyang as usual, yung kanyang lock ay ganun pa rin from version 1 hanggang ngayon sa mga release na TT Course. So I think yung design na to nakita ko na noon anong 2022, 2023 kung hindi ako nagkakamali, pero hanggang ngayon tinatangkilik pa rin kasi maganda nga yung kanyang design, naka-aerodynamic, maganda yung vision. Yung habol talaga mostly dito yung kanyang lapad ng kanyang vision kapag sinusuot mo siya. So napakalapad ng kanyang vision dito. Yun nga lang yung kanyang paddings hindi maganda compare sa mga entry level din ng mga competitive na mga brand, no? So yung kapareho na paddings nito ay yung Arai. Kung alam nyo yung Arai, na kahit yung mga latest ng Arai helmet na brand ay parang ganito pa rin yung kanilang padding. So hindi siya masyadong makapal, parang sakto lang, and alam naman natin, tested naman yung QYT internationally. So, ayan, eyeglass ready. Pwede nga mag-eyeglass ready. So, ayan, itsura niya. Single, water resistant dito. Kumbaga, yung mga nagsasangga ng tubig or kapag umuulan ay single lang po yung goma. Ganon din dito. And meron po siyang minimal lock dito. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, so kapag nag high speed, i-lock nyo lang, hindi na siya tataas. So tignan naman natin yung kanyang loob. Siguro nakita nyo naman kanina sa harap, makikita naman yung loob. So ayan, tignan natin. Syempre i-weight natin to, hindi natin papalampasin kung totoo nga ba na 1.5 kilograms lang yung helmet na to. Ayan yung kanyang paddings, wala po siyang emergency pull, wala po siyang reflectorized, and yun, naka-double D-ring po siya, hindi kagaya ng mga basic or mga entry level na mga helmet ay naka-quick release. So sobrang safety po niya kasi naka-double D-ring na po yung helmet na to. And syempre yung nakasulat dyan, ayan, TT Course Megalodon size XL. Syempre kung nagtatanong ka kung intercom to, nasabi ko na yata kanina, intercom ready po si QYT TT Course. So hindi masyado makapal, siguro mga 1.3 inches or 1.2 inches lang yung kapal niya dito. And may parang leather dito na part. Yung stitching niya ay kulay red. Tapos parang kapareho talaga to ng Arai na helmet, yung kanyang paddings. Magka-the same talaga sila ng texture ng Arai na padding. So siguro ito yung sikat sa Japan, Indonesia, Malaysia na mga paddings, no? So, kasi galing to ng Indonesia. And may tatak po yan sa loob, QYT XL. Ayan, at QYT na logo sa kanyang paddings doon sa may taas. And sa may, I think, hindi ko na to ipapakita sa inyo or bubuksan kasi binibenta natin to. Hindi ko na bubuksan yung dito sa loob. May nakalagay kasi dyan sa loob kung ano yung manufacturing date. Pero sure ako manufacturing date nito 2023 or 2022. Hindi ako nagkakamali kasi yung QYT TT Course na Megalodon was released on 2023 kung di ako nagkakamali. Search nyo lang dyan, kayo na mag-search. So, ayan yung itsura niya. And syempre, kikiluin natin to kung ano yung bigat nito para makita natin kung totoo nga ba. So, ayan yung kiluan natin. O natin yan. And grams. So, ayan. Tingnan natin kung gaano kabigat yung isang QYT TT Course na helmet, no? So, medyo usog natin. Ayan. So, medyo nag-usog natin. Ayan. Huwag natin. Ayan. So, yung bigat ng isang TT Course Megalodon, ayan, i-zoom in na lang natin. Nasa 1,470 grams. Napakagaan niya and sulit sa price po niya. 1,470 grams lang po yung isang helmet na QYT TT Course Megalodon na size XL po.
So ayun, napakagaan niya para sa isang full face na helmet na sobrang safety na international brand. So ayan, yung para kung sino may gusto dito, punta lang kayo sa shop. May available pa tayo na Megalodon na KYT. So ayan, thank you sa pagpanood. Peace.